Tapos ending yung after ng ano yung last na class. Good morning po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo. Happy New Year! Happy New Year! Pwede po makabatiin yung ating mga katabi ng Happy New Year! Amen! Tayo po lahat ay magpasalamat sa panibagong taon at sa mga biyayang naghihintay sa atin ng taon na ito. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na mahabagin, salamat po sa oras na ito. Lord, tunay Panginoon, ikaw ay karapat-dapat na mabuhingan, mga karangalan sa ating kalagitnaan ngayon. Lord, kaya naman Panginoon, tanggapin mo yung aming mga mabuti. Pag-awit pagsamba, Panginoon, ang kalulugod sa iyo, Diyos. Pagkarian mo, Panginoon, ang gawain ng Pilipino Ministry, O Lord, na ikaw lamang maitaas itong makita sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang aming sasambahin namin, Diyos, at tataas sa pangalan mo, Jesus. Amen. Our word to worship we read for today is taken from the book of Psalm 66 verse 1 and 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Amen. Di po tayo po lahat ay sama-samang itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus at tayo po lahat ay sumigaw ng malakas na Hallelujah!
sa walang hanggang pag-ibig mo at patuloy sa protection. Ang mga biyaya mo ay patuloy namin nararanasan sa bawat araw, sa bawat oras, ay hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah, Jesus. Lord, Ikaw ang aming kanlungan at Ikaw ang aming tagapagligtas mula noon hanggang ngayon at magpakailan. At nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya at patuloy kang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyang iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang pag-uwi sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang pag-uwi sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago kapag kailanman. Sa bawat araw,
mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kanya para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kanya para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Aming sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoon, nagpapasalamat po kami. At patuloy ka po maghari sa bawat oras mo po ito. Lord, salamat sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Nariyan ka sa amin. Dakilain ka, Panginoon. Pagliwanag ang inyong presensya sa pamamagitan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong taon ng pag-iingat mo sa bawat isa po sa amin at sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At sa lahat ng ginawa mo sa buong taon, Panginoon. We are looking forward sa bagong taon na ito, Panginoon, ng year 2026, Panginoon. You are year of the breakthrough, God. Lord, ngayon namin umpisa sa panibagong taon ng Panginoon. Lord, ikaw po ang aming pundasyon at hindi ka looban ka. Sa'yo po ang aming kapurihan at luwalhati. Ngayon at magpapaliwanag. Ang lahat na ay magsabi ng malakas na Amen! Manalangin tayo, Panginoon, at dakilang Diyos, Ama namin, napakabuti. Sa iyo po ay nagpapasalamat kami at sa unang linggo, Panginoon, ang taon na ito
kami ay nagkasama-sama. Patuloy sa iyo, Panginoon, dinudulog namin ang aming mga buhay na ito po'y maging banal na alay, O Diyos. Dinudulog din po namin ang aming bayan na iyong akong kalinay. Dinudulog po namin sa kayo, Panginoon, ang mag-ilan dito sa Taiwan na patuloy po siyang maging malaya. Ang iyong mga salita ay may pangaral sa lahat ng dako. Dinadalangin namin ang iyong banal na presensya sa umaga ito siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Dinadalangin din po namin ang kapayapaan mo ay maghari, O Diyos, sa mga lugar, Panginoon, ang saan may kaluluhan. Panginoon, sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please all rise. Our scripture reading is taken from the book of Colossians, chapter 1, verse 15 to 20. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things are created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. And he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. This is the word of God. Thanks be to God. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at nagkasama-sama tayo sa unang linggo ng taon. Ako. Salamat sa Panginoon at ang iba ay nakalabas. At sa pagpasok po ng taon na ito, tayo po ay dumadako sa isang series, The Church Rediscovered. Ano nga ba yung church? Ito ba ay isang event na pinupuntahan natin pag-ibo, isang lugar? Ito ba ay isang bagay na natatapos? At sabihin natin, oh, church done, pagkatapos ng panambahan. Siguro, pangunahin doon ay magsimula tayo doon sa ulo, sa simula, si Jesus Christ. And we declare that Jesus is the head of the church dahil yun ang nasabi ng salita ng Diyos. Wala nang ibang ulo ng iglesia maliban sa Panginoon. Kung maraming ulo ay baka iba yun. Si Jesus lamang po ang ulo ng kanyang iglesia. Ano nga ba yung church? So a church ay local assembly of believers and at the same time the redeemed of all ages who follow Jesus Christ as Savior and Lord. No? So sila po yung kalipunan po ng mga mananampalataya mula noon hanggang ngayon. No? Sila po ay church. So kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at kaligtas, kasama ka sa church. And at ang church as a body of Christ started on the Pentecost after the ascension of Jesus. Nung ang Panginoong Jesus ay bumalik doon sa kanyang kalalagayan, at ito pong church ay founded on the death, resurrection, and ascension of Christ. And it was made possible on the Pentecost. At yun po yung sinasabi ko sa Galatians 2. Makikita natin sa Acts chapter 1. 2. No?
Ang church po ay fully purchased with Christ's blood. Binayaran po ito ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Hindi po siya man-made, hindi po siya invento ng tao. At kaya nga po sinabi doon kanina sa binasa natin, no? God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. Ating church ay kanyang body. At kaya nga po napakainam na hindi po natin siya kinakalimutan. Yung church po ay a community of believers, not only as organization, but di ko rin po na ihahayag na ipapangaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay merong isang high priest, at ito po ay ang ating Panginoon. So, Jesus Christ is Lord, no? And Savior. Malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Colossians 1 verse 18, He is the head of the body, the church. Ang body ay ang church. Amen. No? Ang head is Jesus. Yes. Hindi ho baliktad. Hindi ho tayo yung head at si Jesus Christ yung body. Ibig sabihin yun, parang tayo ang sinusundan. Hindi po. Sinusundan natin at sumusunod tayo sa Panginoon. He is the firstborn from among the dead so that in everything He might have the supremacy. Sabi po yung katotohanan na si Jesus Christ have supremacy above everything ay napakalaking bagay po yan na dapat panghawakan natin. No? That He is supreme over all. Kung merong isang bagay na mananatili, ayan po yung kaharian ng Panginoon. Yan po yung body of Christ. Yan po yung church. No? Ang mga nation, nagbabago-bago yan. No? Kamakailan lang, may nabagong presidente, no? Doon sa South America. No? Hindi natin alam, mga ilang araw siguro, baka magbago, may malaking pagbabago sa Middle East. Nagbabago ang lahat. Subalit, merong isang katawan na hindi magbabago. At yun po yung church. Kahit na po siya ay pinipersecute, no? Kahit na po siya ay iniipit, kahit na dumadaan siya sa maraming apoy, hindi po siya magagapi bagkus ito ay magpapatuloy. At yun po yung malinaw po na ating po pinag-usapan, Christ as the head of the church. At sabi doon, kung titingnan natin ito, no, sabi dito, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. No? So, what does it mean for Jesus to be the head? Ano ba ibig sabihin pagka si Jesus ang ulo? No? Ano ba ang ibig sabihin noon para sa atin, personal? Okay. O ano ba ang ibig sabihin na siya ang namumuno? How does His leadership shape the church mission? So si Jesus Christ, meron siyang iniwan na mission sa atin. No? Yun po yung Great Commission. Yun po yung iniwan niya na gagawin ng kanyang body. At lahat po tayo ay kabilang doon, kasama po doon. At bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng mga regalo o spiritual gifts. Hindi upang tayo po ay maging dekorasyon, kundi tayo ay mag-function as a body of Christ. Amen. At yun po ay nakadugtong kay Jesus being the head. Siya yung nagdidesisyon. Kaya sa kanya tayo po ay nagpapasako. Christ as the head of the church. Pangalawa, the church as Christ's body. Yes. Napaka-basic yan, di ba? Amen. Pero siguro, kung titignan natin sa pang-araw-araw, dapat sumasama yung ating katawan sa sinasabi ng ating ulo, di ba?
Though talaga rin yun, pagka malamig ay maaring gumigising ka, nagising, pero yung katawan mo ay tulog. Nangyayari yun. No, pero naman sa church ay hindi. Si Jesus Christ ay laging gising. Amen. At nawagising din ang ating pangangatawan. At ang sabi dito, pakisabi mo sa katabi mo, you are part of the body. You are part of the body. Kabilang ka, kapatid. No? Kabilang tayo. Bakit po? Kasi church is not a club. No? Church is not a basketball team. Alam niyo yung basketball team, pagka magkatampuhan, pwedeng mag-ayawan. Yung club, pwedeng mawala yung privileges. Pero yung katawan, organic. Di ba? Hindi pa pwede sabihin ng kamay, oh, mamamasyal ba kayo? Oh, tinatamad ako di kayo na lang. Hindi pa pwede gano'n. O sabihin ng paa na, oh, ang ingay-ingay ninyo, kanta kayo ng kanta, hindi nga ako makakanta tagalakad lang ako Hindi pa pwede sa gano'n. No? We are part of this body. So how do we function as member of this body? No? How do we function as member of Christ's body? As members of His body. Diba? Bawat isa sa atin ay may kakayanan na pinagkaloob ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay mahalaga. Sa 10 daliri, ano ang lagi natin nagagamit? Siguro, tuturuan mo lahat. Pero merong isang bagay na parte ng daliri natin na yun lamang yung nagagamit natin pagka... Hindi ba? Ang hirap naman kung yung tambo. So how do we function? Now how do we function? Yung balat. Napaka-importante yan, di ba? Alagang-alagang nga yan Yung kilay, napaka-importante. Di ba? Kasi gift yan ng Lord. Pero mo, pagka ikaw ay nag-perspire ka, walang kilay, ang sakit yun sa... Di ba? Pag namasyal ka na walang kilay. Lahat po tayo may function sa body. Sabihin mo sa katabi mo, may function ka kapatid. Sumabot ka naman, hindi ka lamang tagaupo. May function ka. Bawat isa sa atin, merong gampaning sa katawan ni Kristo Jesus. Kaya nga tayo, alam mo, di ba tayo mga Pilipino, meron kasabihan na ang sakit ng kalintingan, dama ng buong katawan. Di ba? Bakit po? Kasi kabilang. Kasi kabahagi. Hindi siya pa pwedeng team. Yung team, kapag hindi ka na nag-function, pwede ka nang tanggalin. Di ba? Yung balat mo, pagka nagkatigyawat, ano ginagawa mo? Di ba ang dami mong nilalagay? Bakit? Kasi inaalagaan mo dahil kabahagi ng iyong katawan. Amen. At ganun din po sa atin. Pag mayroong isang nangihina, hindi mo natin dinidikdik, pinapalakas. Amen. How do we function as member of His body? What role does unity play in reflecting Christ? Ano ba yung role ng unity? No? Isipin ninyo na lang, si kaliwa at si kanan na kamay, may gustong gawin. Pero yung isa, gustong mag-inis, yung isa gustong magluto. Nakaranas na kayo, nagluluto ako, mag-inis. O yung paa, yung si kaliwa at si kanan, magkaiba yung gustong puntahan. Yung isa
isa gusto pumunta yung minsan, yung isa gusto pumunta ng 101. Walang ganito. Walang mapupuntahan. Di ba? Kaya napaka-importante yung pagkakaisa. Bakit hindi mo pagbigyan muna yung isa, tapos pagkatapos nyo ay dumako naman sa kabila? Pwede siguro ka na. No? The church as Christ's body. How do we function as member of His body? Bawat isa sa atin mahalaga. Baka meron mo sa inyo dyan na tinatago-tago nyo lamang na kayo ay talagang baka meron dyan preacher di ba? Baka next week pwede naman kayo. Di ba? O mayroon dyan danceries. Gagawa tayo ng bagong grupo ng danceries. No? Yung ano naman, yung medyo pangkatawan. Seniors. May mga singers, no? Sabi nila, mga Pilipino lang talaga, magaling baka maganda na makagawa tayo ng isang choir sa anniversary. No? Huwag na kayong magpa-tumpik-tumpik pa, paano, yung biro mo, nakaupo ka yan, sinasabi mo. Hindi, alam mo, kung ako ang kumakanta dyan, hindi ganyan. Pero mo gano'n, edi ikaw na kumanta. ikaw na gumawa. Baka ikaw yung gifted, di ba? Bakit? Sa totoo naman, lahat tayo gifted. Amen. Yung Christ body ay pinagkalooban ng Diyos. Pangatlong bagay, Christ's authority and lordship. Hindi tayo ang Lord, si Jesus Christ ang Lord. Amen. No? Hindi tayo ang nasusunod, si Jesus ang dapat masunod. Sa lahat ng bagay yon. Yung inawit natin sa lahat ng panahon, ano? Totoo dapat yun. Hindi lamang dapat siya inaawit, pinapamuhay. Na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, masaya man ako, Diyos pa rin si Kristo. Amen. Malungkot man ako, Diyos pa rin si Kristo. Yes. Ang tingin ko man sa aking sarili, ako ay sawi, Diyos pa rin si Kristo. Hallelujah. Bakit? Alam natin na tayo po ay hinahawakan ng Panginoon. Amen. Alam natin na pag ang Panginoon ay Panginoon, alam natin na yung kanyang ginagawa ay mabuti kahit na yung karanasan natin ay parang hindi mabuti. No? When we are responding to Christ's authority, we are telling Him, Lord, ako ito, lahat ng ito sa iyo, ako ay hain. Diba? Yun po yung spiritual worship natin Inaalay natin yung ating sarili sa Panginoon. Sabi yun sa Romans 12 verse 1 and 2. No? Tayo po mismo yung sakripisyo sa Panginoon. Na tayo po ay magiging daluyan ng mabuting balita at magiging daluyan ng mabuting buhay. Amen. Na yung mensahe mo mismo ay kabutihan. Na pag nakikita ka ng mga tao, uy, blessed talaga ako dito no? Kahit na alam ko na may pinagdaraanan talagang yung katapatan niya at pasasalamat sa Diyos ay napagala. Hindi yung nakatanggap ka ng ng ampaw, tapos sabihin lang, ganun pa rin katulad last year. No! Hindi, no? Paano tayo nagre-respond sa authority ni Jesus Christ? No? Nililay down ba natin ang lahat sa kanyang paanan? O tayo po ang nasusunod? Kaya lamang po mga kasain niya. What does submission to His Lordship look like in practice? What does submission to His Lordship? Kasi madali sabihin, Panginoon, Panginoon. Di ba? Pero papaano ang pagsunod? Hindi lamang nagdedeklara tayo si Jesus ay Panginoon, kundi namumuhay tayo na si Jesus nga ay ating Panginoon. Magkaiba po yun. Magkaiba yung ating binabanggit lamang
magkaiba doon sa ating ipinapamuhay na si Jesus na ang Panginoon. At pag si Jesus ang Panginoon natin, makikita mo natin, diba? Dadali doon yung servanthood, di ba? Dadali doon yung pakikibahagi, dadali doon ang pagkakaloob, hindi lamang ng oras, kundi pagkakaloob mismo ng buhay natin. Christ authority and lordship. At nakita natin yun, no? Sa Book of Acts, paano ang Panginoon ay Panginoon nila. Kahit na maraming pagkakataon, si Paul, maraming pagkakataon na pwede niyang ibenta yung kanyang pananalig at pananampalataya para maligtas yung kanyang sarili. But still, he submitted himself to the Lordship of Jesus Christ. Ano yung end? Napunta siya sa Rome. Nung naroon siya sa Rome, he was able to preach the gospel freely kahit siya po ay nakakulong. So, ano ibig sabihin? Tayo po, ano man yung kalagayan natin sa buhay, ang pinakamahalaga, lumalabas po sa atin yung pong mensahe ng Panginoon. Ito man ay, ang tingin ng tao ay tayo po ay hindugin dahil nakakulong. Katulad ni Paul, di ba? Pero alam niyo po ang nangyari, siya po yung pinupuntahan ng mga tao. Si Paul. Diba? Nakikinig sa kanya. Kaya maraming pati mga sundalo, dahil nagbabantay sila, edi nakakapakinig na rin sila ng tinuturo ni Paul. Diba? Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Baka hindi mo lang nalalaman, may mga taong nakapalibot sa iyo na ikaw ang mensaheng nababasa. Ikaw ang nakikita. Ikaw ang binabasa ng Biblia. What does submission to His Lordship look like in practice? Paano kaya yun? Iba't iba po yan. At yung time ninyo, yung effort ninyo ginawa, no, kahit malamig at masarap magtulog, part yun di ba? Ang Lord, unang linggo na ito, sasamba ako sa iyo. That's right. Diba? What does submission to His Lordship looks like sa ating mga choices, sa ating mga pangarap, sa ating mga naisin, usaping puso. Higit doon, may dapat makita rin natin itong isang bagay na ito. Minsan ito nawawala sa church, akala nila para bang ang Panginoon ay napaka-lupit. Pero lagi ko natin tatandaan. No? Ay, wala na. Lagi po natin tatandaan, Christ loved His church. Christ loved His body. Sa ibig na yon, ipinagkaloob niya yung kanyang sarili. Amen? Amen? Hindi po parte lamang. Hindi po pera lamang. No? Hindi po yun. Siya mismo ang naging mensahe ng pag-ibig. Siya mismo yung katawan ng pag-ibig. Siya mismo yung presensya niya. Siya mismo ang Emmanuel na bumaba para sa atin. And makikita natin yung kanyang pag-ibig is a sacrificial love. At kung ganoon ang ating Panginoon, paano yung ating service? O Lord nakapag-serve na ako Then hinugasan ko yung aking plato. Bahalan sila sa kanila. Mga ganun, di ba? May sacrificial love na ganito. May nakita ka ron, hindi nugasan, hindi ka nagreklamo, hinugasan mo rin yung nakita mo. Di ba? Kasi mahirap ngayon, malamig. Wala pa ka dito. Ano pa yung sacrificial love? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, you go extra mile. At yung going extra mile, ang ibig ko sabihin niya, huwag ka nang magbilang. Huwag ka nang magbilang ng ginagawa mo. Magpasalamat ka, buhay ka,
at nakagagawa ka. Amen. Pero kung magrereklamo ka, hindi sabihin mo lang, Lord, kunin mo na lang ako. Para sa'yo na lang talaga ako. 100%. Di ba? Huwag naman. Para sa kurot lang yun. What does it mean to love the church as He does? What does it mean to love His church as Jesus did? Paano kaya? Ikaw ang Panginoon ang makakasagot. Amen? Tagal naman ito, gagala pa kami. What does it mean to love the church as Jesus did? Ano kaya? Ano kaya? Napakarami yan, mga kapatid. Napakarami. No? Nawa, pag tayo may naglilingkod tayo dahil nagmamahal tayo. Amen! Alam niyo po, pag minamahal mo yung tao, kahit yung oras, hindi mo mapapansin. Di ba? Oo, kahapon nga, hindi namin napansin yung oras eh. Tapos, nakalimutan ko ba datang magpapasundo kami kay Mr. Kel. Tapos, Sabado pala eh, galing ako ng Kawiyan. Pagdating ko rin yung aming anakis, siyempre, parachute na mama nila. Alas 4 na, alas 4. Kailangan nandun tayo sa airport. Kasi sabi na, makakuha tayo ng taxi sa 7-Eleven. Walang taxi. Buti na lang tatlo kami, tatlo rin yung bags. Mag-bus na lang tayo. Doon sa Jentan, may taxi. Punta kami sa Jentan, wala rin taxi. May MRT, mag-MRT na lang tayo. Mag-MRT tayo mag-doon. Kasi pulang-pulang kahapon yung no? Traffic. No? Pero ano yung masarap doon? Magkakasama kami nag-ahapon. Sabi ko, sakit-sakit. Pagkatapos mo lahat ng sakit-sakit ng tuhod. Ano kaya hapon? No? Hindi naman kami mahilig mamasyal eh. Namasyal lang kami sa lugar ng mga pusa. Tapos, ang lakas pa ng ulan. Buti na lang meron mga pusang gala na nag-aatan doon nakahulong. Ano ang pinaka gusto mo pagkamahal mo ang tao? Yung oras niya at dasay. Diba? Ganun din. Kaya nga kahit umabot tayo ng alas 2 ngayon sa service na yun. Amen! Diba? Christ's mission through the church. Now, sabi ni Jesus Christ, you will be my witnesses, you will receive power from on high. You will be my witnesses to the ends of the earth. Alam niyo yung kagandahan sa atin bilang mga migrante? Maaari kasi, hindi ito yung huling bansa ninyo eh. Napag-uwi sa Pilipinas eh, maaaring dalhin kayo ng Panginoon sa anumang lugar. Nawala rin yung makita, saan man kayo inilalagay ng Panginoon, may mission siya sa iyo. Amen! Sino man yung mga taong inilalagay niya sa inyo, sa paligid ninyo, may mission kayo sa kanila. Makita ho natin na God empowers us for us to become a blessing to men. Pagkatilignan natin lahat ng spiritual gifts, yung gifts na yon ay upang tayo ay makapaglingkod sa iba. Diba? You will be my witnesses. And how is the church called to carry out Christ's mission? Sabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations. Teaching them, diba? Lahat. At tayo po ay may discipleship. Yung discipleship time natin mag-resume next Sunday. Part yun. Part yun na inihahanda mo ang sarili mo sa anumang misyon na ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Part na tayo po ay maging handang ma-train.
part na tayo po ay matuto. No? So how is the church called to carry out Christ's mission? As we go, we make disciples. As we go in this life, as we go doon sa ating trabaho, no? So pang-araw-araw natin, hayaan natin na yung buhay natin ay magkaroon ng impact sa iba. Bakit po? Kasi sa ayaw man o hindi, tinitignan ka ng mga tao. Kahit mag-live ka pa sa Facebook, kahit tanggalin mo yung social media mo, may mga tao pa rin titingin sa iyo. At maaaring tumitingin sila sa iyo dahil may nakikita silang liwanag sa iyo. Amen. What does it mean to be His witness today? No? Nasabi nga ni Ate Gang last Sunday, di ba? We are living in the era of grace. At yung grace na yun, part tayo sa pagpapaliwanag, sa pagbabahagi. Lahat po tayo, bakit tayo kasi ang kabuuan ng katawan ni Kristo Jesus. Amen. Bawat isa po sa atin. So what does it mean to live under Christ's Lordship? So Jesus Christ is not just a figurehead. He is not just a figurehead. He is the living, reigning Lord of the church. Sabi natin dito, Jesus is the living Lord of the church, supreme in authority, sacrificial in love, and global in mission. Supreme in authority, at ibig ko sabihin niya, kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, naroon yung kanyang resources. Ang sabi nga doon sa Psalms 23, no? Hinahabol tayo ng pagpapala. Amen. Hindi tayo naghahabol eh. Diba? Tayo po ay kasama doon sa global mission ng Panginoon. Pero makikita ko natin, lagi ko natin titignan that our Lord ay mayroong supreme in authority, pero hindi siya katulad ng tyrant, yung kanyang pag-ibig ay sacrificial. Hindi niya tayo ginawang robot. Gusto niya tayo nagre-respond sa pag-ibig. Diba? Sacrificial in love and global in mission. As His body, we reflect His character, follow His leadership, and share His message. We reflect His character. Kaya nga inaawit natin yun sa Tagalog, yung binabago mo ako araw-araw. Diba? Binabago mo ako araw-araw. Bakit ka binabago ng Panginoon? Para yung kung sino siya, kung ano yung original intent, yung original design na tayo po ay created after God's own image, mag-reflect sa atin. Ngayon, mahaba na yung patience mo. Ngayon, sacrificial na yung love mo, di ba? Ngayon, very joyful ka na. Hindi lang dahil na rin si Ate Joy, no? Dahil joyful ka, bakit? Kasi may fruit ng Holy Spirit. Amen. Diba? We reflect His character. And sino sinusunod natin? Hindi yung pastor. We follow His leadership. Amen. Nililid niya tayo. Kaya nga po, tuwing umaga, nagbubukas tayo eh. Nagbubukas tayo ng salita ng Diyos eh. Diba? Nag-meditate natin at inaas natin, Lord, ano po yung nais mong ipagawa sa akin? Lord, gabayan niyo po ako sa buong araw. Kasi siya yung leader natin. No? His leadership. And then, as we go, we share His message. Whether in action, whether in words, we share His message. When Christ is truly Lord, our local church, the Filipino ministry, Filipino migrants in Taiwan will shine as a testimony of His grace and His truth. Yung grace and truth, nawa, yun po yung makita ko sa atin. Amen. Makita ko sa atin na tayo ay namumuhay dahil sa biyaya
at sa katotohanan ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayan, tayo po'y manalangin. Father, we praise you and we honor you. We glorify your name. We thank you that you are good, and we thank you that you are faithful, O Lord. We thank you, Lord, sa another year na pinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na kahit kailan hindi mo kami iniwan, kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga tagumpay na naranasan namin sa gitna ng mga pagsubok noong nakaraang taon. And we believe, Lord, na gaya ng pangako mo, hindi mo kami iiwan, ipababayaan. Nakasama ka namin sa pagharap sa bagong taon na ito. Makita po namin, Panginoon, na kayo'y makapangyarihan pero wala pong bagay na imposible sa inyo. Na napakabuti na kayo ay sundin at napakabuti na kayo po ay maghari sa buhay namin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Gamitin natin ang awit ito ng aming panalangin. Hallelujah, Lord Jesus. At tayo ay magpuri sa ating Diyos na Sumasamba sa'yo, ang awit ay pabuhay walang hanggan.
tayo para sa communion. No? Basahin ko lamang po 1 Corinthians 11, 23 to 26. For I received from the Lord, which I also delivered to you, that in the same manner, we also wala na. Okay. Tawagin ko si Kuya Robert, si Ate. Ay, tayo po. Tatlo po ito. Okay lang? Ate Mila, tatlo po. So ano nga ba ang communion? Ha? Ano nga ba ang communion? What the communion is to us? First, it is remembrance. Communion is where we partake of emblems that reminds us of Christ's sacrifice for sin. It's more than a snack. It is a memorial, a figure of remembrance. It focuses our hearts and minds on Jesus. 1 Corinthians 11:26 says, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So the unleavened bread reminds us of Christ's sinless body. The core of the juice reminds us of the blood shed for our sin. It is message without words about the cross, an image left to us so we will never forget. It is remembrance. Second, it shows the unity of the body. Another reason we take communion is because it demonstrates the unity of the church. So Paul encourages them in verse 33, "So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other." So mamaya magtintayin po tayo. No? Third, it allows us to have self-examination. Communion involves self-examination. Communion compels us to be real with God. Verse 28 says, "A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup." So in this self-examination, we realize none of us are worthy to take communion. None of us are perfect. We are all sinners, but we are sinners saved by the grace of God. And because of that grace, we are now part of Christ's body, the church. So with this truth, let us have a moment of self-examination and a time to reflect on the cross of Christ. Ano ba yung bagay na nais natin o dapat natin pagiging ng tawag sa Panginoon? Ano ba yung bagay na dapat natin ipagpasalamat? Let us have let us pause and have self-examination. Father, we thank you for your love, for giving us your Son, Jesus Christ, to suffer death upon the cross, to make atonement for our sin and reconcile us to you. Salamat po, Panginoon, at binuhay mo po muli ang aming Panginoon Jesus. Tinalo ninyo ang kadiliman, ang kasamaan, at ngayon nakaluklok sa iyong kaharian. Sa aming pag-alaala sa ginawa niya sa krus, patuloy po namin aalalahanin yung sacrificial love, yung pag-ibig, Panginoon, na pinagkaloob mo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Everywhere I
of Christ. Mga kapatid, ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo Jesus, sabay-sabay po natin kainin ng may pasasalamat. The cup of the new covenant. Ang kopa ng bagong tipan, sabay-sabay po natin inumin ng may pasasalamat.